Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So today papag-uusapan natin about errors or mga mali sa birth certificate or marriage certificate natin. Ano ba ang dapat gawin? So actually meron na po akong video nito 11 months ago and ngayon ko lang talaga na-check. Ang dami palang comments na hindi ko na na-replyan. So bale, itong video na to ay update sa topic na yon. So, for example, mali yung spelling or mali yung birth date, mali yung birthplace, mali yung address, mali yung pangalan ng parents, ganun, lahat ng mali sa birth certificate and marriage certificate natin. Ano ba ang dapat gawin kapag ganon? Ang gagawin lang po talaga natin ay ipa-correct. Mag-file po tayo ng petition for correction ng birth certificate natin or ng marriage certificate. So, saan ba ito gagawin? Pupunta po tayo sa munisipyo, sa local civil registry office sa munisipyo para magpa-correct kung saan man tayo na-register, saan man tayo na pinanganak or saan man tayo kinasal, doon po tayo na munisipyo pupunta para magpa-correct ng certificates natin. So again, lahat po talaga ng mali. Kung nakita nyo sa mga birth certificates nyo or marriage certificate ay may something talaga na mali, mali yung address or may nawala or kung ano pa man ang ano pa man yung mga nangyayari sa birth certificate niyo na hindi na siya tama. Doon lang po talaga natin yun siya ipapa-correct sa munisipyo, sa local civil registry office sa munisipyo kung saan po tayo na register. And merong nag-comment na for example daw yung birth certificate or marriage certificate ay hindi talaga siya mabasa. Kasi common to siya, lalo na sa mga yung mga old birth certificates natin or marriage certificates, yung parang pag-print nila ba may problema sa ink or kung ano ba, basta hindi talaga mabasa. So ano ang gagawin kapag ganun? Punta rin po tayo sa munisipyo, the same lang po talaga yung gagawin natin. Punta sa munisipyo kung saan tayo na-register and kasi sila lang po yung may record natin. And mabibigyan po nila tayo ng panibagong certificate. Kasi naalala ko, dati kasi yung old na birth certificate ko, yung original talaga na birth certificate, yung hindi siya from PSA, medyo ano na talaga ba, sirang-sira na. Dahil sobrang old na talaga siya. So, and usually kasi kapag mag-a-abroad before, nung nag-abroad ako before, nag-require ang agency ng old birth certificate. Ayun nga, sirang-sira na yung old birth certificate ko. Ang ginawa ko, pumunta ako sa munisipyo, kung saan ako na-register, kung saan ako pinanganak, and doon ako nag-request ng birth certificate. And nabigyan naman nila ako. And valid naman po yun siya kasi i-sealed po nila yun. May sealyo. Kaya naman, again, kung may problema sa mga birth certificates or marriage certificate natin, sa munisipyo lang po tayo kung saan na-register, doon po tayo magpa-correct. And meron din pong nagtatanong, what if sa abroad pinanganak or sa abroad nagpakasal? So, kung saan man kayo nag-file ng report of birth or report of marriage, doon din po tayo magpa-correct sa Philippine Embassy or Consulate kung saang bansa man po tayo nag-file ng report of marriage or report of birth. Doon lang din po tayo magpa-correct. And meron din pong nagtatanong dito kung paano naman kapag gustong kumuha ng passport and then ayun nga, may mali sa birth certificate or marriage certificate. So again, mag-file po tayo ng petition for correction and doon po sa munisipyo
makakakuha po tayo doon ng certification. Certification, yung parang proof na nag-file na po tayo ng petition for correction. So yung certification na yun na galing sa munisipyo, yun po yung ipapakita natin sa DFA to prove na nagpa-correct na tayo kung meron mang mali sa birth certificate or marriage certificate natin. So yun lang po yung gagawin. Kasi usually yung process po ng pagpa-correct ng birth certificate or marriage certificate, posible po na medyo matagal ang process. Kasi sa experience ng parents ko, nung nagpa-correct po sila ng marriage certificate, umabot po ng almost 1 year bago siya nag-appear sa PSA. So ganito po kasi ang process niyan. First, sa munisipyo po tayo magpa-correct, and then ang munisipyo po ang forward doon sa PSA to correct yung mga information natin. And then, once na okay na, tatawag po ang munisipyo sa atin or mag-inform ang munisipyo sa atin na, Honey Lith, pwede ka nang mag-request ng birth certificate or marriage certificate sa PSA. Meaning, nag-appear na or na-correct na nila yung information natin. And it will take usually few months po talaga. Hindi ganun kadali. Depende na lang ata kung yung munisipyo nyo ay mabilis magproseso ng mga concern or ng mga cases. And then, ayun nga, kung kukuha tayo ng passport and hindi na natin mahintay dahil meron na tayong flight, ganun, magpa-flight na tayo and then kailangan na natin ng passport as soon as possible, hindi na natin mahintay yung process ng correction ng certificates natin. Ayun nga, pwede po yun ipakita yung certification for filing a petition for correction. So yung certification na yun ay sa munisipyo po yun siya makukuha. Sila po ang magbibigay nun. And yun po yung ipapakita natin sa DFA. And meron din pong nagtatanong, what if kung hindi ka na doon nakatira sa lugar na kung saan na-register yung birth or na-register yung marriage, medyo malayo ka na. For example, sa Davao ka na-register and then ngayon nasa Manila ka na nakatira. Pwede ba na sa Manila na munisipyo ka magpa-correct ng birth certificate or marriage certificate? Ang maganda pong gawin ay punta po kayo sa Manila na munisipyo kung saan man po kayo ngayon nakatira. Punta kayo doon na munisipyo and magtanong kayo kung pwede bang doon ipa-correct. Baka pwede, 'di ba? Baka sila yung mag-forward doon sa Davao or kung saan man kayo na-register, baka sila na mag-forward doon na gusto nyo magpa-correct, ganon. And then, yung Davao na ang mag-forward sa PSA. Mga ganong process, hindi natin alam. So, ang maganda ay diretso po talaga tayo sa munisipyo magtanong para sila po yung mag-guide sa atin, sila yung mag-instruct sa atin kung ano ba yung dapat nating gagawin. So, ayun po. For now, yun lang yung kaya kong i-share. And if you think po na nakatulong po itong videos ko or itong channel ko, please support me by subscribing me. I-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung notification bell para ma-notify kayo kapag mag-upload ulit ako ng informative videos. Again, kung meron kayong questions and clarifications, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!